trimester system ng Department of Education para sa school year 2026 at 2027. Umani ng suporta, isa sa ilalim sa masusing pag-aaral. Patuloy po na pinag-aaralan ng Department of Education ang trimester system para sa school year 2026 to 2027. Ayon po sa DepEd, bahagi ito ng holistic approach sa edukasyon. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na layunin ang mas mahabang tuloy-tuloy na pagtuturo. Target din ang mas maayos na pacing ng mga aralin. Bukod po dito, nais mabawasan ang administrative workload ng mga guro. Sa ilalim po ng panukala, hahatiin ang 201 school days sa 3 termino. Ang unang termino po ay mula Hunyo hanggang Setyembre. Ikalawa ang Setyembre hanggang Disyembre, samantala para sa ikatlong termino naman ay ang Enero hanggang Marso. Bawat termino ay magkakaroon ng 54 hanggang 61 days ng instruksyon. May minor breaks naman din para sa non-academic activities at enrichment blocks. Gayunman, nilinaw naman ng DepEd na panukala pa lamang ito. Patuloy ang konsultasyon sa mga guro, magulang at stakeholder. May nakatakda ring konsultasyon sa Philippine Association of Colleges and Universities. Kasabay po nito, itinutulak ang low disruption alternatives sa school activities. Layunin nitong maiwasan ang pagkaantala sa oras ng pagtuturo. Samantala, hiniling naman ni Senator Bam Aquino ang pagdinig sa Senado. Bilang chair ng Senate Committee on Basic Communication, nais niya ang masusing pagtalakay. Anya, mahalaga ang malawakang konsultasyon bago ipatupad ang reforma. Suportado naman ng Malacanang Palace ang patuloy na pag-aaral. Ipinahayag kamakailan ni Palace Press Officer Claire Castro na kailangan pa ito ng masusing pagsusul. Ito'y proposal pa lamang po at inilalahad nila ang maaaring advantage ng pagkakaroon ng trimester ng DepEd na isinusulong ng DepEd. Nandun pa lang po sa stage ng pagpo-propose. So, mas mainam na mas maagaran pang pag-aaral ang gawin kung dapat itong i-implement. Mas maganda naman po talaga na pinag-uusapan lahat ito ng mga stakeholders, ng mga interested parties, lahat po, para po ma-reach out yung ma-reach yung pinakamagandang programa para sa ating mga. Patay naman po sa pag-aaral ng Second Congressional Commission on Education, makatutulong ang sistema sa pag-address ng learning gap. Inaasahan maglalabas ang Department of Education ng policy guidelines matapos po ang konsultasyon.